Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. So ngayon ay binabati natin ang mga taga San Luis sa kanilang kapistahan. No? Happy Fiesta po sa inyo mga taga San Luis. Maganda itong ating pagbasa. Ang tema ng ating pagbasa ay katapatan, faithfulness. Kayo ba ay faithful, loyal, o kayo'y taksil o salawahan? It pays to be loyal, to be faithful. Totoo po yan. Mayroong ganti para sa mga taong tapat. Mayroon din namang ganti para sa mga taong salawahan. Walang magtotoo sa inyo pag kayo'y salawahan. Totoo yan, no? Kung papakinggan natin ang ating pagbasa galing sa aklat ni Ruth. Ayun, kilala niyo si Noemi? Si Noemi. Okay, si Noemi. Meron siyang dalawang manugang, no? Namatay na yung mga anak niya, kaya magbilas si Ruth at sino pa yung isa? Si Oprah. Magbilas. Yung kanilang mga asawa, magkapatid. Yun ang magbilas. Yung bayaw ay yung asawa ng kapatid ko. Yung bilas, magkapatid kami ni Ken, yung parehong asawa namin, yun yung magbilas. So magbilas si Oprah at si Ruth. Dahil patay na yung kanilang mga asawa, wala na rin silang pananagutan kay Noemi. Si Noemi wala na rin pananagutan sa kanila. Kaya ang sabi ni Noemi kay Ruth, umuwi ka na. Doon ka na sa iyong lahi, sa iyong mga kababayan. Wala na ka nang kinalaman sa akin. Patay naman na yung asawa mo. Di ba? Kasi yung affinity, yung nanay ng asawa mo, nanay mo din. Ganun yon. Yung kapatid ng asawa mo, kapatid mo din. Pero pag namatay na yung asawa mo, parang wala na nag-uugnay sa inyo. No? But anyway, sabi ni Noemi, sige na, umuwi ka na. Okay? Pero anong sabi ni Ruth? Wherever you go, I go. Kahit saan po kayo pumunta, doon din po ako pupunta. Kung ano po ang inyong bayan, doon din po ang aking bayan. Kung sino po ang inyong Diyos, siya po ang aking Diyos. Kaya siya'y sumama doon kay Noemi sa kanilang bayan. Okay? And eventually, kung tutusin, spoiler alert tong aking sinasabi. Pag subaybayan natin yung kwento ni Ruth, makakapag-asawa uli siya. Kamag-anak din ni Noemi. Pero, uunlad ang kaniyang buhay. Kaya wag ninyong inaaway yung inyong biyanan. O para na rin ninyong magulang yun. Nanay yun ng asawa mo ay, tatay yun ng asawa mo ay, di nanay at tatay mo. Bakit mo aawayin? Depende, Father, kung mabait ang biyanan. Ay, kung mabait ka ring manugang. Akala mo na may palaging biyanan lang ang masama. Baka may manugang din na masama. But anyway, dahil siya'y tapat doon sa kaniyang mother-in-law, pinagpala siya ng Diyos. Katapatan. Pangalawa, sa ating ebanghelyo, walang ibang sukatan ng katapatan kung hindi pag-ibig. Di ba? Doon lang naman natin masusukat ang katapatan ng isang tao. Kung iniibig ba natin siya? Kaya ang tanong nga ng Panginoong Hesus kay Pedro, do you love me more than this? Iniibig mo ba ako higit sa lahat ng ito? Opo, Panginoon.
Iniibig ko po kayo. Talaga? Opo. Okay, so yun ang tapat. Kahit anong kapalit o kahit anong ang halaga na ipantatapat nila sa iyo, mananatili akong tapat sa iyo. Kaya nga yung tanong, ano ang pinakamahalagang utos? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong kaluluwa. Ibig sabihin, ng buong pagkatao. Puso, isip, kaluluwa. Hani? Oo. Kasi minsan, may parang pwedeng kalahati lang. Pwede lang bang kalahati, Father? Yung pag-ibig, sabihin mo. Sabihin, wag mong magtitira ka rin para sa iyong sarili, Father. Pag umibig tayo, hindi tayo marunong magtira. Binibigay natin ang lahat. Totoo yan. Walang tipid na pag-ibig. Ang totoo, salawahan ka. Pag hindi mo binibigay ang lahat, nag-uumit ka. Hindi ba? Sabi ko kanina, it pays to be loyal, to be faithful. Totoo yan. Halimbawa sa inyong buhay pag-aasawa, ganun din sa buhay pagpapari o relihiyoso. Di ba? Kasi bagamat kung magtaksil ka, hindi man malaman ng iba, sa sarili mo, yung buong conviction mo, nababawasan. Sa sarili mo, alam mong hindi ka tapat. At dahil alam mong hindi ka tapat, hindi mo maibigay yung buong pagkatao. Ang Diyos hindi madamot. Kung ano ang ibinibigay natin, tinutumbasan niya higit pa. Kung ibigay natin ang buo nating pagkatao, hindi siya magdadamot sa atin. Kung ang bigay natin ay kaunti, kaunti lang din ang mararanasan nating kaligayahan o kaganapan. Totoo yan. Okay? Kahit sa buhay ng pagpapari, sabi mo, wala namang nakakaalam ng ginagawa ko. Ako lang. Pero sa puso mo, sa diwa mo, sa buong pagkatao mo, parang wala naman akong pinangahawakan dito. Kasi binayolate ko na yung sumpa ko. Ano pang pinangahawakan ko? Ano pang ipinaglalaban ko dito? Wala na. Then eventually, wala na rin yung saya, wala na rin yung meaning, wala na. Doon magkakaproblema na, kasunod na yun eh. Kasi parang, alam mo yung hollow. Ano yung hollow, Father? Hollow blocks. Walang laman yung loob. Wala na. Wala ka nang pinangahawakan. So madali na yung masira. Marupok na eh. Ganun. Kasi wala ka nang pinangahawakan. Ano yung pinaglalaban mo pa? Katapatan. It pays to be loyal. Well, sa buhay natin, ganito lang yan. Yung taong tapat sa iyo, kahit hindi mo kaano-ano, mamahalin mo. Hindi ba? Oo. Kaya hindi tayo magugulat. Na halimbawa yung isang tao, may kasama siyang matagal na, tapat sa kanya, panghihinayangan niya bang ibigay doon yung maiiwan niyang properties kung mamatay na siya? Hindi. Yung mga kamag-anak na naghihintay na mamatay ka. At pag namatay kayo, amin iyan, at kapatid ko. Hindi malahan naman siya yung nag-alaga. Amin iyan, tiyuhin ko. Hindi ka malahan binisita. Nung mamatay kay gusto na yung iniwan mo. Wala kang karapatan diyan at ikay hindi namin kaano-ano. Siya naman ang nag-alaga. Siya naman ang pinagkatiwalaan ng kamag-anak mo. Siya naman ang tapat sa kanya. Anong hinahabol mo? Hindi ba? So hindi kataka-taka yun. Na mababaltaan natin, bakit binigyan na yun naman hindi ka ano-ano? Siya'y tapat. At natutuwa ka sa katapatan ng isang tao kahit hindi mo ka ano-ano. Tayo nga'y sasama pa ang loob na wala man lang malasakit sa iyo kung mag-demand ay ganun pa. Sabi na, ako'y kapatid mo. Ako'y pamangkin mo. Ako'y tiyuhin mo.
Ba, wala ka naman pakialam sa akin. Bakit kita bibigyan? Ay, hindi mo nga ako dinalaw man lang kahit minsan. Wala ka nga malasakit sa akin, tapos ngayon mamamatay na ako. Nakapila na kayong lahat kung ano mamanahin ninyo. Oo. Matutuwa tayo sa isang tao tapat sa atin. Kaya lang yung katapatan hanggang sa huli. It takes time. Matagal. Hindi ba? At saka lang mo ngayong katapatan natin. Kasi totoo rin naman, along the way, kapag nasira natin yung tiwala, yung loyalty, yung faithfulness, sayang na sayang. Okay? Para bagang isang bunga na hindi pala ang nahihinog, either nalaglag na o napulok na, hindi mo naman papakinabangan. Sayang. Okay? So, be loyal. Be faithful. Okay? Yun ang alam natin yung katapatan, lalo't higit sa Diyos, kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo'y magbubunga sa atin ng malaki, ng marami. Amen.